Magandang umaga po sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa ating programang My Morning Manna with Pastor OG at sa lahat po ng ating mga kapatiran sa Pentecostal Sub Jordan. Magandang umaga po sa ating lahat at sa atin pong taga-subaybay sa ating Facebook group na Pentecostal Yes We Are. Magandang umaga din po sa inyong pakikinig sa araw na ito. At sa lahat po ng mga mananampalataya sa buong mundo, magandang araw po at maraming salamat sa pagsusubaybay sa ating programa. Sa umagang ito, tayo po'y mag-aaral sa salita ng Panginoon mula po sa Aklat ng Lucas, Kapitulo 10, versikulo 25 hanggang 37. Para sa kanila tinawag nila itong The Good Samaritan. But my topic for this morning is your true neighbor. Sino ba talaga ang totoo nating kapitbahay? May iskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, anya, ano ang dapat kong gawin upang makamit ang buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip, at ibigin mo ang inyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Sangad na iskriba na huwag siyang lumabas sa kahiyahiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote. At pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ang isang lebeta, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy sa kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanhong naglalakbay na naparaan doon. Nakita siya, lumapit siya, binuhusan ng langis, nakita niya at hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binuhusan ng langis at alak ang sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop, dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan dumukot siya ng 2 denaryo, ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung magkano man ang kakulangan niya, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng iskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka't gayon din ang gawin mo. Sa umagang ito, ang atin pong pag-uusapan is your true neighbor. Sino ba ang tunay nating kapitbahay? Sino ba ang tunay nating kapwa? Now, dito po, tayo po'y tinuruan kung paano maging tunay na kapwa, no? Sinabi nga nila, gusto ko maging kapwa para hayahay daw kasi lahat ng tulong nasa kapwa para makatulong sa kapwa. Anyway, hindi natin trabaho yan na para tulungan tayo, kundi tayo ang tumulong sa iba. Paano ba maging mabuting kapwa? How to become a true neighbor? Tayo po ay true neighbor if we are willing to give ourselves towards other people. If we are willing to give up even our own rights for the sake of other people. Maaring may mga taong kumukundina sa ginawa ng iskriba o sa ginawa ng saserdote at ng isang libeta, bakit sila umiwas at hindi nila tinulungan yung taong napahamak. Sa totoo po, kung titingnan natin, meron po sila mga obligation Meron sila mga obligation sa community na kung madumihan ng kanilang damit, probably they cannot serve well the common people or other people. Pero this Good Samaritan, wala naman siyang ibang responsibility, so tinulungan niya itong taong ito. Pero isa din kasi sa pwedeng mangyari ganito Who knows na kung yung taong nasa daan ay nagfe-fake lang pala, ginawa niya lang pala to kasi isa rin siya sa mga tulisan. Wala kasing nakakaalam Probably may takot din siguro mga iskriba, no? In fairness din sa iskriba at saka sa iskriba, sa saserdote at saka sa lebeta na umiwas doon sa kwento ni Jesus. Sa totoo lang, hindi naman talaga isa lang ang dahilan Marami silang pwedeng maging dahilan bakit ayaw nilang tumulong.
Ayaw nila madungisan ang kanilang kamay. Una yon. Pangalawa, pwede nating sabihin, takot din nila kasi magkakaroon sila ng involvement. Sa madali pong sabi, ang pagtulong sa tao, marurumihan po talaga ang kamay natin. We will be involved in their lives. Papayag tayo sa hindi. May mga panahon na tayo pa ang masisira, no? May mga panahon na sa ating pagtulong tayo pa ang nagiging masama. But becoming a good neighbor, hindi mo inalintana ito. Hindi mo tinitingnan ang mga bagay na ito. Bagkus, higit mong tinitingnan kung ano ang mas nakabubuti sa kanya. Tulad ng saserdote at libeta, ang isa ay sa kanan dumaan, siguro ang isa sa kaliwa. Tiningnan lang itong taong ito. Hindi ko masasabing hindi sila passionate. Hindi ko masasabing wala silang awa. Probably, they have some good reasons not to do things, not to help. Kaya po mapapansin natin na may mga ibang tao na hindi tumutulong, hindi dahil sa ayaw nila talagang tumulong, kung hindi dahil meron silang mabibigat na rason. Probably dahil sa meron silang background na may tinulungan sila noon, but at the end, ginawa silang masama. Pero ang tunay po na pagtulong sa tao, maaaring nangyari man ito isang beses sa atin, o maaaring nangyari man ito 2 beses o 3 beses na nangyari sa buhay natin, na yung tinulungan natin ay ginagawa pa tayong masama. But still, loving people doesn't end. Loving people, taking care for them, or showing becoming a good neighbor doesn't end. Bad experiences doesn't makes our lives bad. Kahit meron tayong bad experiences, hindi ibig sabihin ang buhay natin ay masama na, no? Hindi rin ibig sabihin na titigil na rin tayo sa pagiging mabuting kapwa. Kung titingnan natin dito sa kwento ni Jesus, maliwanag pong sinabi ni Jesus na itong taong ito ay he goes beyond to the limits. Ang pagtulong nandyan na, tama po ba? Pwede niya man tulungan, pwede niya linisin at ihihatid sino pang pwedeng tumulong. But this time, hindi. Iba ang ginawa niya eh. Siya mismo ang kumuha ng langis. Remember, that oil is very expensive. And wine is also expensive. Itong dalawang bagay po na ito ay hindi mo pwedeng ibuhos-buhos lang sa sugat. Isipin niyo po kung gaano karami ang sugat ng taong binugbog. Hindi ko alam kung gaano karami. Siguro isang boting langis na ubos dito. O di kaya alak na ubos din. Kasi anti-kuan yun eh, di ba? Antibacterial yun. Now, kung titingnan natin, to the extent it is his personal items. It is what he purchased. Ito'y binili niya. Hindi para sa ibang tao, kundi para sa sarili niya. It's for the purpose of himself, to satisfy his needs. But during this time, even though he has needs, pero mas nakita niyo yung pangangailangan ng ibang tao, yun po ang tunay na pagiging kapwa. Na kahit meron tayong pangangailangan, pero mas higit mong nakikita ang pangangailangan ng iba. Alam mong kailangan mo ngayong kumain ng, pagpalagay na lang natin, McDonald's. Pero mas may nakita ka isang bata talagang kailangan kumain ng kubos at falafel o kaya bigas at kanin o di kaya tuyo. You are willing to give up your McDonald's for the sake of these children. Every one of us has a need. But the question is, are we willing to give up, even to the extent of our needs, to help other people? That's the very question that I am asking you. Kung pagiging kapwa, totoong kapwa, ang ating pag-uusapan, hindi po sapat na ibigay natin yung extra. Madalas kasi, tinulungan ko naman siya eh. But what you have given is what is left to you. Yung sobra-sobra na eh. Hindi yung pinaka-basic needs. Remember that oil is a very basic needs in the Arab world. In this area, no? In the Middle East, alam natin ang oil ay napakahalaga po na commodity yan. But he is willing to give even to the extent of his personal needs to be given away. Ang tanong ko po, handa ba tayong gawin ito? At itong taong ito, wala naman talaga siyang pananagutan dito kasi hindi naman siya ang gumawa ng kasalanan eh. Pero dinala niya ang isang tao doon sa tutuluyan at binayaran niya yung may-ari at sinabi niya, pagalingin mo siya, tulungan mo siya, ayusan mo, at alagaan mo siya. At kung meron akong kulang, babalik ako at babayaran kita. Look to what extent he helped other people. That's my challenge. If you want to become a good neighbor, help to the best that you can. Even if kailangan pa na kunin yung meron tayo. Because that is what we call a true neighbor. Mahirap, no? But for Christ's sake, let's do it and help other people. Minsan pa ito si O.G. Solitario na muling magpapaalala sa atin. Sa araw-araw natin pamumuhay, kailangan natin ng tinapay ng buhay. Digest your morning manna today. God bless po at magandang araw sa ating lahat.